Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito sa live na live. Pulso ng Bayan with Admar Villando and Jade Calabroso. Alright, panoorin po natin yan dito sa Pulso ng Bayan. Alright, let's get it on. Ng Mayo. Bata ito sa update ng poll body nitong nakarang Sabado. Katumbas ito ng mahigit kumulang 95% mula po sa 72 milyon na mga balota na kailangan para po sa midterm elections. Mula rito, maaari na ring matatapos ang verification ng mga balota sa Abril 20 o Abril 21. Samantala, mas marami pong mga Pilipino na tutol sa impeachment proceeding laban nga po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Bate po ito sa pinakabagong resulta ng survey ng Pulse Asia kung saan malinaw na pinapakita na ang pulso ng taong bayan sa kontrobersyal na issue. At bate po sa datos, 45% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo, habang 26% ang pabor dito. 23% naman. Alright, yan po ang ayan, survey kay Sara Duterte, no? Mga respondents ang hindi makapagpasya kung sila ba ay sang-ayon o hindi, habang ang natitirang 7% ay walang opinyon dahil umano sa kakulangan ng kaalaman sa issue. Sa Mindanao, kung saan nagmumula ang Pangulong Pangulo, 88% ng mga Pilipino ay hindi pabor sa kanyang impeachment. Isang indikasyon na matibay ang suporta para sa pangalawang Pangulo. Samantala, lumabas din sa survey na 35% sa mga Pilipino ang naniniwalang hindi magiging patas ang Senado bilang impeachment court, habang 21% naman ang naniniwalang magiging patas ang paglilitis. Samantala, nakakuha naman ng mataas na performance ratings si Vice President Sara Duterte sa kabila po ng kaliwat kanan ng tipos dito at sa kanyang pamilya. Ito sa latest result ng ayan, tumaso na yung rating ni BP Sara. ng Pulse Asia. Nakakuha po ng 52% ratings ang vice itong buwan po ng Pebrero. Mas mataas ito sa 50% na naitala noong buwan ng Enero. Mas mataas rin ang nakuha nitong ratings kumpara. Ayan, dapat presidente na takbuhin niya, no? Para manalo si BP Sara at maging maayos na ang Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may 42% o mas mababa ng 9% kumpara sa naitala nito noong Enero. Sinagawa ang naturang survey noong Pebrero 20 hanggang 26 na may 2,160 respondents nationwide. Samantala, sa usapin naman ng 2020 presidential elections, lumabas din sa naturang survey na 39% ang may gusto maging Pangulo. Si BP Sara, sinundan ito ni Rafi Tulfo na may 28% at Grace Poe na may 14%. Oras po sa buong Pilipinas, 7:33 na po ng umaga. Break lang po tayo mga kapartners. Marami pa po tayong pag-uusapan mamaya po sa pagbabalik ng Pulso ng Bayan. Right, yan po ang survey ni BP Sara, no? Tumas. At pwede na maging presidente ngayong 2028. Alright, maraming salamat sa inyong panonood pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one. And antabayanan po natin ang status ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa YG at Netherlands. Alright, maraming salamat.